Magandang umaga sa lahat. Tumayo muna ang lahat at tayo'y manalangin. Iyuko natin ang ating mga ulo at damahin ang presensya ng Panginoon. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ito na kami ay nakarating sa paaralan ng ligtas. Panginoon, bigyan niyo po kami ng lakas, talino upang mas lalo naming matutuhan at maisabuhay ang mga aral na aming matutunan ngayong araw. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, lalo na sa pagmamahal na iyong ipinadama sa mga pagkakataong kami po ay nakagawa ng masama. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Magandang umaga sa lahat, class. Okay. Bago kayo umupo ay ayusin muna ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga basurang nakakalat sa sahig. Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayon? Mabuti dahil wala. Okay. Bago natin simulan ng ating panibagong aralin ngayong araw, ay balikan muna natin ang tinalakay sa inyo noong nakaraang linggo. Magbigay kayo ng inyong mga natutunan o naalala tungkol sa nakaraang aralin. Magaling! Ikinagagalak kong malaman na kayo ay maraming natutunan sa inyong nakaraang aralin. Okay, bago natin simulan ng ating aralin ngayong araw, ay may inihanda akong isang gawain. Handa na ba kayo, class? Sige. Pamilyar ba kayo sa larong 4 picks 1 word? Mabuti, dahil magpapakita ako ng mga litrato o larawan at kailangan ninyong hulaan kung ano ang katawagan dito. Mabubuo ninyo ang mga salita gamit ang mga letrang makikita sa ibaba ng larawan. Okay, handa na ba kayo, class? Sige, sa unang larawan, sinong makapagsasagot? Sige, tama. Magaling. Ang tamang sagot ay balita. Pangalawang larawan, sinong makapagsasagot? Magaling. Tama ang iyong sagot. Ang pangalawang larawan ay ang pakikinig. Pangatlong larawan. Tama. Ang pangatlong larawan ay panonood. Sige, magaling. Ang mga salitang inyong nabuo ay may kaugnayan sa ating aralin ngayong araw. Okay, ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo at iba pa. Pero bago yan ay may inihanda akong isang kasanayan na kung saan ay sasagutin ninyo ang ipinahayag ng pangungusap na kung ito ba ay tama o mali. Handa na ba kayo, class? Sige. Unang pangungusap. Maraming maling impormasyon o fake news ang kumakalat sa social media. Ano ang sagot? Tama o mali? Magaling. Tama ang sagot. Pangalawang pangungusap. Sa pangangalap ng impormasyon, hindi mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Tama o mali? Magaling, class. Mali ang sagot. Pangatlong bilang. Ang pangangalap ng mga ideya ay makatutulong sa pagpapalawak ng ating kaalaman tungkol sa mga umiiral na paksa. Ano sagot? Magaling. Tama ang iyong sagot. Pang-apat na bilang. Naging malaking tulong ang pangangalap ng ideya sa kasalukuyan
lalo na ang internet sa pangangalap ng mga ideya at sa pagpapalawak ng kaalaman. Anong sagot, class? Tama! Tama ang sagot. Panghuling bilang, may iba't ibang stratehiya sa pangangalap ng mga ideya, lalo na sa pagsulat ng balita, komentaryo, at iba pa. Anong sagot, class? Tama! Malalaman natin yan at mapapatunayan natin mamaya kung mayroon bang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya, komentaryo, lalo sa pagsulat ng balita, komentaryo, at iba pa. Magaling, class! Ngayon ay tatalakayin na natin ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat ng balita, komentaryo, at iba pa. Okay, sabay-sabay ninyong basahin ang unang estratehiya. Unang estratehiya, pagbabasa, pakikinig at panunood ng mapagkakatiwalaang batis ng impormasyon na makukuha mula sa aklat, pakikinig sa radyo, at panunood sa telebisyon. Naging malaking tulong din sa kasalukuyan ang internet, basta't siguraduhin lamang na ito ay mula sa mapagkakatiwalaang pinagkukunan. Pangalawang estratehiya, class. Sabay-sabay na basahin. Pagmamasid at pakikibahagi sa kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa tao at mga bagay-bagay sa kapaligiran, nakakakuha tayo ng mga impormasyon batay sa mga pangyayari. Tama ba, class? Samantala, sa pagkikibahagi naman, hindi lamang nagmamasid ang pangangalap ng ideya, sa halip, inilalagak niya mismo ang kanyang sarili sa kapaligirang kanyang inoobserbahan. Naintindihan niyo ba, class, ang pangalawang estratehiya? Magaling! Pangatlong estratehiya, pakikipanayam sa otoridad sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga taong may malawak na karanasan o eksperto sa isang larangang nais mong maunawaan. Naintindihan niyo ba, class? Mabuti. Pang-apat na estratehiya, pagpapalitan ng ideya. Sa pangangalap ng impormasyon, mahalagang makipag-ugnayan sa ibang tao upang malaman mo ang kanilang opinyon tungkol sa isang paksa. Ngunit isa-isip lamang na maging sensitibo at magalang sa pagtanggap ng mga impormasyon sapagkat ito ay isang malayang pag-uusap at hindi maiiwasan ang pagkakaiba-iba ng mga paniniwala. Naintindihan niyo ba, class, ang pang-apat na estratehiya? Mabuti. Panglima, ang paggamit naman ng 5 Ws at 1H at ang what, why, when, where, at who, ang ano, kailan, bakit, saan, sino, at how. So, ano ang pangyayari? Ano ang nangyari? Kailan ito nangyari? Saan ito nangyari? Sino ang sangkot sa nangyari? Paano ito nangyari? Malaki ang may tutulong ng pagtatanong-tanong upang lubos na makuha ang detalye ng isang bagay na ating gustong matuklasan. Dahil naintindihan niyo na ang ating aralin ngayong araw, meron akong ditong inihandang gawain o pangkatang gawain na kailangan niyong basahin at unawain ninyo ang tekstong Walang May Iwan sa Gitna ng Pandemya. Isang komentaryo ito na isinulat ni Ray Noel de Bisana. So, magkakaroon kayo ng 2 pangkat at ang gagawin ninyo ay ito, makinig. Ito ang panuto. Suriin ang komentaryo at itala ang mga estratehiyang ginamit ng may akda sa pagbuo at magbigay ng mga patunay batay sa binasa at pagkatapos ay iulat ang sagot sa harap ng klase. Pipili lamang kayo ng isang mag-uulat sa harap. Intindihan niyo ba, class?
Sige, bibigyan ko kayo ng module na siyang gagamitin ninyo sa inyong pagsusuri. Makikita ito sa pahina 2. Okay, sa pangkat una, kailangan ninyong ilista ang pamagat ng komentaryo, mga estratehiyang ginamit at patunay. Okay, naintindihan na ba? Mabuti. Sige, magsimula na tayo. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong gawain. At pagkatapos ng 5 minuto ay magsimula ng magulat sa harap ng klase. Okay, dahil tapos na ang inyong oras, magsimula na tayo sa pag-uulat. Okay, ang pangkat una ay bigyan ng 5 palakpak at 2 padyak. Okay, galing. Ang pangalawang pangkat naman ay bigyan ng 5 palakpak at 2 padyak rin. Bilang isang mag-aaral, ano-ano ang mga naging epekto sa inyo ng pandemya sa inyong pag-aaral? Sino makapagsasagot? Sige, Binibining Delgado. Magaling, Binibining Delgado. Tama ang iyong sinabi. So, para sa'yo bilang isang mag-aaral, malaki ang naging epekto ng pandemya sa iyong pag-aaral. Hindi kayo pumapasok sa paaralan dahil online ang klase o hindi kaya ay modular. So, naging limitado rin ang inyong mga kaalaman at natutunan sa panahon ng pandemya. So, batay sa kabuuan ng aralin natin ngayong araw na ating tinalakay, dugtungan ninyo ang pahayag sa ibaba na inyong mga natutuhan. May papakita ko. Sige. Bilang isang mag-aaral, magagamit ko ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng ideya sa aking pag-aaral dahil para sa inyo class, ano ang inyong realisasyon o magagamit nyo ba ang iba't ibang estratehiya na tinalakay natin kanina sa pangangalap ng ideya sa pag-aaral ninyo? Bakit? Sino makapagsasagot? Sige, Ginoong Bulusok, pakisagot. Magaling, Ginoong Bulusok. So, para sa'yo, magagamit mo ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng ideya sa iyong pag-aaral dahil makatutulong ito upang mas madagdagan palalo ang iyong kaalaman tungkol sa mga paksa na umiiral sa kasalukuyan, lalo na sa ating lipunan. So, sa pamamagitan ng pangangalap at pagtala ng mga impormasyon, marami ang mga bagay na mauunawaan. Magaling! Alam kong marami na kayong natutuhan at naintindihan ninyo ang ating aralin ngayong araw. Kaya naman susubukin ko ang inyong kaalaman sa ating tinalakay ngayon. Okay, mayroon akong inihandang gawain o pagtataya para subukin ang inyong kaalaman. Makinig class, ito ang panuto. Sumulat ng isang komentaryong hindi bababa sa 200 salita tungkol sa mga mabubuting dulot ng bakuna sa katawan ng isang tao. Gamitin ang iba't ibang estratehiya sa pangangalap ng mga ideya sa pagsulat. Gawing batayan ng rubrics na makikita ninyo sa ating pisara. So, isulat ito sa iyong sagutang papel. Rubrik ng pangmamarka. Ang inyong nilalaman ay makakakuha ng 35%. Paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pangangalap, 35%. Organisasyon ng mga ideya, 20%. At wastong istruktura ng wika, 10%. Sa kabuuan ay mayroon kayong 100%.
Naintindihan niyo ba ang inyong gagawin, class? Okay. Maaari na kayong magsimula. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sa inyong paggawa. Okay. Natapos na ang inyong oras para sa inyong gawain. Pakipasa sa unahan ang inyong mga papel. Okay. Pero bago tayo magtatapos ng ating aralin ngayong araw, ay mayroon kayong takdang aralin. Okay, makinig ng mabuti. Ito ang panuto. Basahin at ibigay ang angkop na estratehiya sa pagkalap ng mga ideya at ilahad ang dahilan kung bakit ito nararapat. Gawin ito sa sagutang papel. Okay, ito Unang bilang. Nais mong tulungan ang mga taong nagsasawalang bahala sa banta ng COVID-19 sa pamamagitan ng pagsulat, ngunit limitado ang iyong kaalaman. Ano ang iyong gagawin? So dito, isusulat ninyo ang estratehiyang gagamitin sa pangangalap ng ideya at kung bakit. Intindihan ba, class? Okay, itong pangalawa. Ikaw ay isang doktor at nais mong pag-aralan ng epekto ng bagong variant ng COVID-19 sa mga taong nahawaan nito. Ano ang iyong gagawin? Estratehiyang gagamitin sa pangangalap ng ideya, isulat ninyo at kung bakit. Bibigyan ninyo ng katuturan kung bakit ito ay kung anong estratehiya ang ginamit sa pangangalap ng ideya. Naintindihan niyo ba, class, ang inyong gagawin? Magaling. Okay. Alam kong handa na kayong umuwi. Maraming salamat sa pakikinig at naway may apply ninyo sa inyong mga sarili ang ating aralin ngayon. Okay. Paalam sa lahat.